Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang Pasada, alas 7. Maghatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro Region. Naging matagumpay ang pagsasagawa ng kapayapaan sa pamayanan o Kapyanan Program ng partial turnover ceremony ng 100 units na core shelters with solar-powered light and water system components kahapon October 16, 2025 sa Barangay Tamuntaka, Mother, Cotabato City. Ang detalye sa report na ito. Ang nasabing mga bahay ay bahagi ng housing project ng Kapyanan na nais sa katuparan sa ilalim ng Project Year 2022 BARM Kapyanan na naglalayong magbigay ng maayos at matibay na tahanan sa mga pamilyang nangangailangan, partikular sa mga benepisyaryong naapektuhan ng demolition sa Rosary Heights 10, Cotabato City. Sa kabuuan, 300 units ang inaasahang may tatayo at may pagkakaloob sa Barangay Tamuntaka, Mother na siyang magsisilbing relocation para sa mga residenteng apektado ng demolition. Pansamantala, 100 units pa lamang ang matagumpay na turnover kahapon sa pangunguna ng kapayapaan sa pamayanan program ng Office of the Chief Minister. Ang naturang mga bahay ay binubuo ng 3 bedrooms, isang kitchen, sala at may sariling palikuran. Bahagi rin ito ang solar-powered light at water system components. Sinabi ni Assistant Senior Minister at Concurrent Project Manager ng Kapyanan Project Abdullah Kusain na hindi lamang sa turnover ceremony magtatapos ang serbisyo ng Kapyanan, bagkus ay patuloy pa rin ang pagsasagawa nila ng monitoring. Hindi magtatapos yung monitoring ng Kapyanan after the turnover lamang, no? It's our policy that we continue to monitor the projects kasi ayaw namin na yung project ay, God forbid, maging haven of criminalities, no? Alhamdulillah naman, from Maguindanao up to Tawi-Tawi, wala pa kaming namomonitor na mga pabahay ay nagiging lungga ng mga hindi mabubuting tao, no? So I'm very hopeful this project here would be spared from any criminality, and this would become really a haven for peace, progress, and goodwill between and among its beneficiaries. Sa mga beneficiaries, madakil na beneficiaries na mga Maguindanon bun, na namin bangin na usal tanong sumapya sa mga walayan niya, makambaranggo na sa Kanulangon. So mga atulan na Kapyanan, labi-labi rin sa City Government of Cotabato, ando sa Barangay Government na Mother Tamuntaka, na pagkapasuntan di tano matalsa. Emosyonal naman ang ilang mga benepisyaryo sa natanggap na pabahay. Noon pa, mayroong mga hindi namin alam kung saan kami papuntahin. But ngayon, narinig namin at saka nabalidit po kami, nakuha namin na mayroong area dito na ibigay po sa amin ng Kapyanan, pati sa, with the coordination to the city government, na masaya po kami kasi mayroon ng identified area at saka mayroong bahay na ibigay sa amin, pati mga loti, kasama ng loti sa mga bibigay po sa amin. Kaya masaya po yung 75 na first batch po sa ngayon ay talagang masaya sila na na-identified sa kanila, na-identified nila na mayroong kaming area na para sa 75 affected household sa RH10 po. Happy kasi hindi naman kami binasta-basta ng ating mahal na mayor. Binigyan kami ng magandang bahay, ng libre. Kasi supposed to be yung madidemolish talaga. Depende na sa sa city government kung bibigyan or hindi. At least meron lang relocation site. Yung iba walang bahay, pero kami napakaswerte. Napakaswerte kasi may sariling bahay na. Lupa at bahay. Saan ka pa? Malaking tulong sa pamilya ko kasi yung mga anak ko marami na rin. At least nginani pakal naksu ginawa ta sa niya di ta din madimulesh kita din talaga pang lifetime din na kita. Dadang pagsimukat sa utak ta. Ang mga tahanang ito ay hindi lamang simpleng istruktura, kundi simbolo ng pag-asa, katatagan at pagkakaisa ng pamayanan. Patunay na patuloy na isinasakatuparan ng Bangsamoro government ang pangako nitong maghatid ng tunay na pagbabago at mas maayos na pamumuhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. Carmina Camid, BIO News.
Sa kabila ng pinsalang dulot ng mga nagdaang lindol sa Davao Region, muling ipinamalas ng Bangsamoro Government ang malasakit nito sa mga apektadong mamamayan matapos maghatid ng 10 million pesos sa ilalim ng ayudang medikal mula sa Bangsamoro Government o AMBAG program. Pinangunahan ni Cabinet Secretary at AMBAG Program Manager Maud Aslin Pendatun ang formal na fund transfer kahapon, October 16, 2025, patungo sa Southern Philippines Medical Center sa Davao City. Masayang tinanggap ni Medical Center Chief 2 Ricardo Audan ang nasabing pondo na layong palawakin pa ang serbisyong medikal para sa mga pasyente mula sa Davao Region, partikular na ang mga indigent at biktima ng mga sakuna. Simula nang ilunsad ang AMBAG program noong 2020, umabot na sa 1,478 na pasyente mula sa iba't ibang rehiyon ang natulungan nito sa pamamagitan ng mga partner hospitals. Ang pondong ito ay nakalaan hindi lamang para sa mga indigents kundi maging sa mga biktima ng kalamidad tulad ng lindol, baha at iba pang sakuna, upang matiyak na patuloy silang makakatanggap ng tulong medikal sa pamamagitan ng mga partner hospitals ng AMBAG sa rehiyon. Sa ilalim ng AMBAG, tiniyak ng pamahalaang Bangsamoro na patuloy nitong susuportahan ang mga ospital at pasyenteng nangangailangan ng agarang tulong medikal lalo na sa panahon ng kalamidad. Pinarangalan ng Ministry of Finance and Budget and Management bilang Outstanding Industry Collaboration Award mula sa Islamic Banking and Finance Institute Malaysia sa ginanap na Global Islamic Finance Forum 2025 sa Sasana Kijang, Bank Negara, Malaysia, Kuala Lumpur. Tinanggap ni na Finance Minister Ubayda Pacasem at Bangsamoro Director General Attorney Siti Amira Pendatun ang naturang parangal bilang pagkilala sa aktibong pakikilahok ng MFBM sa pagpapalakas ng propesyonal na kakayahan sa larangan ng Islamic Finance, pagtataguyod ng matibay na ugnayan sa mga katuwang na institusyon, at pagsusulong ng etikal, inklusibo at Sharia-compliant na financial governance. Ayon sa MFBM, ang parangal na ito ay patunay ng patuloy na pagsisikap ng Bangsamoro Autonomous Region sa pagtatag ng isang matatag at mapanagutang Islamic finance ecosystem sa Pilipinas. Sa pagkilalang ito, higit pang pinagtitibay ng rehiyon ang posisyon nito bilang lumalagong sentro ng Islamic finance sa bansa, na nagbibigay daan sa sustainable at inklusibong pag-unlad ng ekonomiya para sa Bangsamoro at sa buong bansa. Ipinapaalam ng tanggapan ni Member of Parliament Attorney Naguib Sinarimbo na tumatanggap na ng position papers para sa apportionment of Parliamentary District Representative seats. Ito ay bukas para sa local government units, private institutions, mga organisasyon, ilang individual at sektor sa rehiyon. Patuloy ang Bangsamoro Transition Authority Parliament sa pagtupad sa mandato na sa pagtitiyak ng isang inclusive at participatory lawmaking sa pamamagitan ng pangangalap ng iba't ibang pananaw mula sa lahat ng sektor ng lipunan. Maaaring ipadala ang position paper sa email na Office of MP Sinarimbo at bta.gov.ph. Hindi tatanggapin ang walk-in submission ayon sa tanggapan ni MP Sinarimbo. Bilang patunay ng patuloy na pagpapalakas sa sektor ng edukasyon sa Bangsamoro Region ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education o MBHTE, muli itong nagsagawa ng mass oath-taking at appointment signing nitong October 15 kung saan mahigit 200 bagong guro at non-teaching personnel ang formal na nanumpa mula sa Maguindanao del Norte at Marawi City. Ang detalye sa report na ito. 5 taon pagkatapos formal na maitatag ang Bangsamoro Government, buong puwersa pa rin ang Ministry of Basic, Higher and Technical Education sa pagpapatuloy na masolusyonan ang mga suliraning kinakaharap ng rehiyon sa larangan ng edukasyon. Sa pagkakatatag ng ahensya noong 2019, kabilang ang kakulangan sa guro, silid-aralan at kagamitan ang mga naitalang pangunahing problema na siyang malaking hadlang sa pagkamit ng kalidad na edukasyon. Kaya naman itong October 15, higit 200 mga panibagong guro ang formal na nanumpa bilang mga bagong kasapi ng ahensya na inaasahang makakatulong sa pagsulong na makamit ang mas dekalidad na edukasyon para sa mga mag-aaral na Bangsamoro.
Ayon kay MBHTE Minister Muhagir Iqbal, pumapalo na sa halos 6,000 mga guro ang napabilang sa ahensya simula noong 2019. Isa umano ito sa mga interbensyon ng MBHTE upang matugunan ang sobra-sobrang bilang ng mga mag-aaral sa bawat silid-aralan. Bagamat anya ay kulang pa ito, patuloy na sinisikap ng ahensya na makapag-hire ng hindi lamang sapat na bilang, kundi pati na rin mga guro na may tunay na pagmamahal sa kanilang tungkulin. Actually, almost 6,000 yung teaching position na hire natin. At ang susunod ngayon, ay Lano Diesel Division 1, Division 2, at meron pang natitira sa Maguindano del Norte. So, naabot tayo ng mga 6,000 na ang hiring. Maliban yung non-teaching positions, marami na rin kasi. Hindi pa lubusang natugunan natin yung pangangailangan na number ng mga teachers. Meron pang dapat na i-hire namin dito ng mga around 5,000 teachers. Malaking bagay itong na-hire namin ngayon. Ang importante lang dito, yung sa deployment, yung nangangailangan talaga na additional teachers na doon natin ma-deploy. Binigyang diin rin ng opisyal ang pangangailangan sa paggamit ng multidimensional approach upang matugunan ang problema sa illiteracy o ang mataas pa rin na bilang ng mga bangsamorong hindi marunong magbasa at magsulat. Dahil ayon sa datos, nangunguna pa rin ang BARMM na mayroong 14.4% illiteracy rate at anya masusolusyonan lamang ito kapag nagtulong-tulong ang paaralan, komunidad at local government unit. Alam mo, dapat multidimensional ang approach natin dito In fact, lagi kong ini-emphasize yung tinatawag na kalidad na edukasyon. So, while na yun ang ultimate na objective natin sa edukasyon, maging mataas yung kalidad ng education, pero maraming factors na bago natin maabot yun, kailangan pa rin tutugunan natin. Halimbawa, yung pangangailangan ng mga school buildings, mga classroom, mga school facilities, gaya ng mga computer, learner's kits, teacher's kits, armchair, etc. Kailangan matugunan natin yan. Hindi lang doon. May kasabihan na it takes the whole community to educate a child. Ibig sabihin, hindi lang responsibility ng mga teachers, yung school administrators, pati mga magulang. Responsibility nila, after all, yung mga napupunta nun sa eskwelahan, mga anak nila. So, kailangan yung tumulong sila ng gusto. Dito, rest assured that on the part of the Ministry of Basic Higher and Technical Education, we are doing everything to the extent of our capability na ma-improve natin yung quality of education dito. However, we have also limitations, limited by funds, limited by space, limited by time. But I think the most challenging here is yung oras. Marami tayong gustong gawin, pero yung oras medyo masikip sa atin. Being pursued in that community. Sa pagtanggap ng mga bagong bilang ng mga guro, ipinakita ng MBHTE ang patuloy nitong pangako na paunlarin ang sistema ng edukasyon sa BARMM. Isang hakbang tungo sa mas matatag, maalam at maunlad na pamayanang Bangsamoro. Johan Anayan, BIO News. Nagpahayag ng labis na pasasalamat sa Bangsamoro government ang mga residente mula sa Special Geographic Area matapos silang mabigyan ng libreng lunas sa kanilang karamdaman sa ilalim ng Oplan SAM o Serbisyong Alay sa Mamamayan at kasama MOH sa Kalusugan Program sa pamamagitan ng All-in-One Surgical Mission ng Ministry of Health. Sa ikalawang araw ng operasyon, nakapagtala ang medical team ng 26 minor at 20 major surgeries, 21 cataract at 8 pterygium operations, 6 excision of mass at 20 pares na reading eyeglasses na ipinamigay sa mga pasyente. Ayon kay Bangsamoro Health Minister at Member of Parliament Dr. Cadil Sinolinding Jr., patuloy na isusulong ng Ministry of Health ang pagbibigay ng dekalidad at apot-kayang serbisyong medikal sa bawat Bangsamoro. Kaugnay ng balitang yan, isang makasaysayang tagumpay ang naitala ng Ministry of Health Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.
matapos makapagtala ng 100% passing rate sa kakatapos lang na physician licensure examination. Lahat ng mga scholar ng MOH BARM ay matagumpay na pumasa. Patunay ng patuloy na tagumpay ng programa ng ministeryo sa pagpapalakas ng hanay ng mga Bangsamoro medical professionals. Ayon sa MOH, ang resulta ay bunga ng dedikasyon ng mga scholar at suporta ng Bangsamoro government sa ilalim ng liderato ni Chief Minister Abdul Rauf Makakua. Bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap ng Bangsamoro government na tiyakin ang seguridad, kaayusan at kapakanan ng mga persons deprived of liberty, nagkaloob ang Ministry of Public Order and Safety ng mga makabagong kagamitan sa Sharif Agwak District Jail upang higit pang mapaunlad ang operasyon at pamamahala ng pasilidad. Ang naturang turnover ay ginanap nitong October 14, 2025 sa ilalim ng Jail Management and Penal Service Enhancement Program ng MPOS. Layunin nitong palakasin ang ugnayan at pagtutulungan sa pagitan ng Bangsamoro government at ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas bilang tugon sa adhikain ng rehiyon para sa mapayapa at ligtas na pamayanan. Ang nasabing inisyatiba ay nakahanay sa malawak na programa ng administrasyon ni Chief Minister Abdul Rauf Makakua at sa pamumuno ni MPOS Minister Hussein P. Muñoz na nagsusulong ng inklusibong pamahalaan kung saan walang mamamayang maiiwan sa pag-unlad at serbisyo. Sa pamamagitan ng Law Enforcement Coordination Division, patuloy na isinusulong ng MPOS ang mga programang nagtataguyod ng moral governance, pagpapalakas ng ugnayan sa mga law enforcement institutions at pagtiyak sa mas ligtas, maayos at makataong pamamalakad sa mga pasilidad ng piitan sa buong rehiyon. Nagsagawa ng Orientation Republic Act No. 12066 o Create More Act kasabay ng RIPP Roadshow and Investment Fora, Workshop and Conference ang Bangsamoro Board of Investment sa Bonggao, Tawi-Tawi. Pinangunahan ng BBOI ang oryentasyon upang ipaliwanag ang mga bagong polisiya sa ilalim ng Create More Act na layong palakasin ang mga insentibo para sa mga mamumuhunan. Dumalo sa nasabing programa ang lokal na pamahalaan ng Bonggao, kasama ang mga lokal na negosyante at stakeholder upang talakayin ang mga oportunidad sa negosyo at pagpapaunlad ng ekonomiya sa Tawi-Tawi. Kasabay nito, sinimulan din ng BBOI ang ika-4 na yugto ng monitoring ng mga rehistradong negosyo na nakatuon sa mga pangunahing tourism establishments sa Bonggao gaya ng Bihing Tahik, Almari Hotel, Yalos Beach House at Bujang Beach Resort. Layunin ng aktibidad na tiyakin ang pagsunod ng mga negosyo sa mga pamantayan ng BBOI at ang kanilang kontribusyon sa pagpapanatiling pagpaunlad ng rehiyon. Magpapatuloy ang BBOI sa mga site visits sa iba pang bahagi ng rehiyon sa mga darating na linggo bilang bahagi ng final round ng monitoring activities para sa taong 2025. Sa ating panahon ngayon, makakaapekto sa panahon sa Mindanao ang localized thunderstorms. Ayon sa Pag-asa, magdadala ito ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa ilang bahagi ng Mindanao, kasama na rito sa BARMM. Ipinag-iingat naman ang lahat sa posibleng maidulot ng pagbaha at landslide naman sa mga nakatira malapit sa bundok. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng Pag-asa at BARM Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng BARM Ready at BARM Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng BARM Ready sa inyong screens. At yan ang mga balitang tampok sa Pasada Alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government na makikita sa inyong mga screens. Mapapanood nyo rin ang episode na ito ng Pasada Alas 7 sa YouTube page ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Ako po si City Yana Mardea Sanday ng Bangsamoro Information Office, naghahatid balita sa ngalan ng serbisyo publiko at moral governance. Maraming salamat po at pagpalain ang Bangsamoro.
News.